ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Laging nasa uli ang pagsisisi dahil hindi mo naman pwedeng pagsisihan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kaya para walang panghinayanganan, kailangan nating pag-isipan ang bawat desisyon natin sa buhay. Ikaw kabarangay, anong bagay sa buhay mo ang hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa rin? Para sa isang binatang tulad ni Dex, daig pa niya ang naka-jackpot sa loto dahil marami siyang pagpipilian lalo na pagdating sa pag-ibig. Gwapo at habulin. Anumang oras at saan mang lugar ay kayang-kaya niyang makapang-akit ng babaeng dadamay sa kanya sa lungkot man o sa ligaya. Pero ang problema sa ganitong sitwasyon ay mahihirapan siyang makahanap ng tunay na pag-ibig lalo na kapag pampalipas oras lang din ang tingin sa kanya ng ibang tao. Sa unang parte ng kwento ng kabarangay nating si Dex, paano kaya makakahanap ng true love ang isang lalaking playboy? Yan ang ating pakaabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw. Bago ang lahat ay gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magiging mahaba ang paglalahad ko ng kwento ng buhay ko. Kaya naman naisipan kong hatiin ang istorya ko sa 4 na sulat. Ang unang bahagi na mababasa ninyo ay ang stage 1 o ang parte ng buhay ko kung saan ay isa lamang akong hamak na binata. Wala pang gaanong alam sa buhay at marami pang karanasang kailangang matutunan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dex. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Ako ang itinuturing na black sheep sa pamilya. At aminado naman po ako roon sa aming magkakapatid. Ako talaga yung karaniwang panimula ng problema. Ako yung klase ng anak na pasaway, rebelde, walang galang o kung ano pang pwedeng itawag sa katulad kong swail. May rason naman po ako kung bakit ako naging ganon. Sa pamilya namin, ako po kasi ang laging taken for granted. Matalino at successful ang panganay naming kapatid. Sobrang bibo niya at mabait kaya naman napakalaki ng tiwala nila sa kuya kong yon. Sa kabilang banda, ang pangalawang kapatid ko naman ang paborito ng tatay ko dahil siya lamang ang babae sa aming magkakapatid. Ang bunso naman namin na medyo malayong agwat ng edad sa amin ang paborito ng nanay ko dahil siyang tinatawag nilang menopausal baby. Tinanggap ko na lamang na sa aming magkakapatid ako yung least favorite. Kaya naman ang ginawa ko nung lumaki ako at nagkaroon ng sariling buhay ay agad akong bumukod sa pamilya ko. Ayan, yan ay huling box. Grabe, ang dami mong gamit. Salamat tol. Sigurado kang wala nang natira sa baba? Wala na, yan ay huling kahon doon. Wala man lang bang pa-soft drinks dyan? Kanina pa ako nauuhaw eh. Mamaya na lang, malapit naman na mag-lunch. Libre na lang kita ng tanghalian. Eto, magtubig ka na lang muna. Catch. Salamat. Inom lang ako sandali. Tingin mo, mapapanindigan mo kaya tong pagbukod mo sa pamilya mo? Oo naman, bakit naman hindi? Sobrang tagal ko nang pinangarap na makapag-solo sa buhay. Wala naman. Naisip ko lang na baka nasanay ka ng palagi mong kasama ang pamilya mo. Magiging bago to para sa'yo kung sakali. Sus, hindi na bago to. Nung nasa poder pa lang ako ng mga magulang ko, nasanay na akong napagkakaitan ng atensyon. Itong paglayo ko sa kanila,
Hindi na to bago para sa akin. Kasi simula pa nun, malayo na talaga ang loob ng pamilya ko sa akin. Oo nga pala. Lagi mo palang sinasabi noon na parang wala kang pamilya. Kaya nga wag mo akong tinatanong dyan kung mapapanindigan ko ba tong desisyon na ginawa ko. Kasi matagal ko na tong inaasam-asam. Nag-aral ako ng maayos at naghanap ng magandang trabaho para yung pagmamahal na ipinagkait sa akin ng bata ako na lang mismo ang magbibigay sa sarili ko. Good luck sa bagong buhay tsaka congrats na rin. Nandito lang naman ako kung sakaling makaramdam ka ng lungkot. Kung mangangailangan ka na makakasama, tawagan mo lang ako. Naku tol, hindi ko hahayaang maging malungkot ako. Ako pa ba? Siyempre, ngayong ako na mismong may hawak sa buhay ko, gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin. Tulad naman ng ano? Ano pa ba? E di pwede na akong mag-inom anumang oras. Pwede na akong gumala kung saan-saan nang walang nagtatanong at nagbabawal. At alam mo kung ano pa ang pinaka-the best? Ano? Kayang-kaya ko nang mag-uwi ng babae gabi-gabi. Takte ka. Paminsan-minsan nakakalimutan kung chick boy ka nga pala. Eh di, mas libre na ngayon kasi may sarili ka ng apartment. Natumbok mo! Di tulad noon na kung saan mo dinadala mga babae mo para lang makaraos. Nag-upgrade na rin tayo sa wakas. Sana all. Kung hindi lang sana ako magang nag-asawa, baka sabayan pa kita eh. Sayang. Ang problema kasi sa'yo, atat na atat kang pakasalan yung jowa mo nun. Dapat in-enjoy mo muna yung pagiging binata mo. Tamo, nagsisisi ka tuloy. Alam mo Dex, kapag na-inlove ka na sa isang tao, kasal ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Wala ako pinagsisisihan sa ginawa ko kasi nakatali na sa akin yung babaeng mahal ko. Hindi mo pa siguro magigets yung sinasabi ko ngayon kasi hindi ka naman marunong magmahal. Pero balang araw… Marunong naman ako magmahal ng tao. Ayoko lang ng commitment sa ngayon. Bahala ka, buhay mo yan eh. Tara na, kumain na tayo. Kumakalam na tong sikmura ako. Sige tara, may karinderya dyan sa may kanto. Tikman natin ulam nila ron. Ang kuripo talaga nito. Sa karinderya mo lang ako ililibre? Mas masarap ang luto sa karinderya kaysa sa fast food. Lutong bahay kumbaga. Tsaka mas tipid eh. Tandaan mo, kakalipat ko lang. Kailangan ko muna magtipid. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Para kong ibon na nakawala sa hawla. Ang mga bagay na hindi ko magawa noong nasa poder pa ako ng mga magulang ko ay ginawa ko ang lahat noong nakapag-solo na ako. Gabi-gabi kong mag-imbita ako noon sa mga kaibigan ko sa apartment ko para lamang mag-inom. May punto nga noong pumasok ako sa trabaho nang may hangover hanggang sa nasanay na lamang ang katawan ko sa araw-araw na may lamang alak ang sistema ko. Kada weekend, inaabot kami ng umaga sa pag-inom sa iba't ibang bar. Talagang isinasabuhay ko ang pagkakaroon ng buhay binata, Papa Dudut. Lagi rin akong may take home na babae noong mga panahong yon. Tuwing may nakikilala ako sa bar, ay hindi po pwedeng hindi ko sila maiuwi sa apartment ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero may tinatago rin po akong itsura kaya naman kayang-kaya kong umakit ng mga kababaihan anumang oras o saang lugar man yan, Papa Dudut. Ang mga bagay na yon ang inaasam-asam ko noong bata pa lamang ako. Kaya naman nang tumanda na ako ay hindi ko talaga pinalampas ang pagkakataong gawin ang dati pinapantasya ko lamang. Sa loob ng 3 taon ay umikot ang mundo ko sa mga babae at alak. Nagtatrabaho ako ng maayos para may pang-inom ako at panglakwatsa para makakilala ng mga babae. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Kate, ang babaeng nagpatibok ng mailap kong puso, Papa Dudut. Hi miss! Sorry, pwede ba kitang maabala? Yes? Bakit po? Hindi naman sa pagiging weird pero hindi ko talaga mapigilang mapatingin sa'yo kanina pa eh. Doon lang kami sa may table na yun oh, sa may taas. Kita mo yung lalaki nakasuot ng itim na shirt tsaka cap? Kaibigan ko yun, si Leo. Okay. Hindi lang talaga ako makatsyempo eh. Pero kanina pa talaga sana kita gustong lapitan kaso ang dami niyong magkakaibigan. Nahihiya ako eh. Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Kakapalan ko na yung mukha ko para magtanong sa'yo ah. Aha? Ano yung itatanong mo? Gusto ko lang sanang malaman kung anong pangalan mo. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya sa kakaisip eh.
Bakit ka natawa? Ilang babae nang naiuwi mo sa pick-up line na yan? Ha? Wala ah. Seryoso ako sa tanong ko, miss. Gusto ko talagang malaman kung anong pangalan mo. Ang old school mo ha? Matagal na yung mga ganyang linyahan eh. Ay, ganun ba? Sige, take 2 na lang. Hi miss, I'm Dex. Ano pangalan mo? Ayan, dapat kanyan. Straightforward. Dami mo pa kasing paligoy-ligoy eh. Kate, tawagin mo na lang akong Kate. Kate, got it. Nice to meet you, Kate. Bored na ako sa table namin eh. Pwede bang dito muna ako habang wala pa yung mga kasama mo? Sure. Pero sana nagdala ka ng alak para may pagsaluhan tayo habang nandito ka. Ah, ganun ba? Sandali, order na lang tayo. Ano bang drink mo? Wag na. Sumobra na ako sa limit ko. Designated driver ako ngayon kaya hindi ako pwedeng mag-inom masyado. Sure ka? Oo. Ikaw, kung gusto mo mag-order para sa sarili mo, ikaw ang bahala. Wag na. Medyo may amats na rin ako eh. Teka, nasan na ba yung mga kasama mo? Ba't ka nila iniwang mag-isa rito? Ayun, nasa dance floor. Mga lasing na kaya hinayaan ko na lang. Ikaw siguro yung introvert sa grupo nyo, no? Ikaw yung laging nasa dulo lang, nakaupo, nakikinig sa usapan. Yan ba first impression mo sa akin? Pues mali ka nang inaakala. Sumakto lang na wala ako sa mood ngayon pero usually, ako yung tao na hindi magsistay sa isang table lang. Totoo ba? Oo. Total opposite ako ng lahat ng sinabi mo. Hindi naman dapat siya pinagmamayabang, pero mas mabuti na yung malaman mo kaysa nag-expect ka. Don't judge a book by its cover, sabi nga nila, diba? Eh di magja-jive pala tayo kung ganon. Hindi rin kasi ako mahilig magstay sa isang table lang eh. Oo, halata naman. Nandito ka na nga eh. Pero pangalan ko lang ba talaga ang gusto mong malaman? Meron pa ba dapat? Ang hina mo namang dumiskarte. Alam kong hindi lang pangalan ang habol mo sa akin. Alauna, mag-aaya na yung mga kaibigan ko umuwi. Free na ako after that. Hindi mo ba ako aayain? Sabi mo ikaw driver nila. Oo, pero pwede namang bumalik eh. Yun ay kung may babalikan pa ako. Oo naman, meron. Sige, aantayin kita. Pwede ko namang iwan yung mga kaibigan ko anytime. Hindi ka nila hahanapin? Maiintindihan na nila yun. Basta kapag bigla akong nawala, isa lang ibig sabihin nun. May iba na akong kasama. Mukhang may reputasyon ka na sa mga kaibigan mo ah. Malalaman mo mamaya kung bakit. May nangyari sa aming dalawa ni Kate ng gabing yon, Papa Dudut. Yun naman talaga ang habol ko kaya nakipagkilala sa kanya sa club. Gusto ko siyang maiuwi para sa akin ay one night stand lang dapat ang mangyari. Pagkatapos ng isang gabing saya ay magkakalimutan na kami at hindi na muling magkikita pa. Pero hindi nasunod ang plano kong yon nung bigla akong nakareceive ng message mula kay Kate sa social media. Hinanap pala niya ako sa Facebook para lang makipagkilala dahil gusto pa raw niyang masundan ang nangyari sa amin. Maganda si Kate, Papa Dudut, at sino ba naman ako para humindi sa isang babaeng katulad niya. Bilang isang lalaki ay jackpot na para sa akin ang magkaroon ng kakilalang katulad ni Kate kung saan ay pareho kami ng interes. Naging friends with benefits kaming dalawa. Tuwing bored ako at gusto kong maglabas ng init ng katawan, ay tinatawagan ko siya para puntahan ako. Ganoon din si Kate na minsan ay bigla-bigla na lamang nagpapakita sa apartment ko kapag gusto niya ng kasama. May mga pagkakataon din na kapag busy ang mga kaibigan niya ay sa akin siya nagpapasama para gumimik. Kapag malungkot naman ako sa apartment ay sinasamahan niya akong mag-inom at syempre para na rin pagsaluhan ang malamig na gabi. Ang relasyon naming yon ay tumagal ng mahigit 1 taon. Sa loob ng 1 taon na yon ay hindi ko namamalayang unti-unti na palang tumitibok ang puso ko para kay Kate, Papa Dudut. Papa Dudut, una kong nabihag sa kakaibang ganda ni Kate. Balingkinita ng katawan niya, makinis sa mukha na kapag nakakainom ay namumula ang mga pisngi. Kikiligin ka talaga sa mga pamatay nitong ngiti lalo na kapag suot nito ang paborito niyang kulay pulang lipstick. Pero maliban sa panlabas na anyo ay mas
Lumala ang pagkagusto ko sa kanya dahil sa lakas ng karisma niya. Taglay niya ang personalidad na aakalain mong inosente pero wild pala. Nagsusumigaw ang pagiging alta nito dahil na rin sa mga branded niyang suot. Hindi ako mayaman kung ikukumpara ang buhay ko kay Kate. Pero bilang isang computer engineer ay sapat naman ang kinikita ko para masustentuhan ang magastos kong lifestyle. Kaya naman nakakasabay pa rin ako sa mga trip ni Kate kahit gaano pa ito kagastos. Sobrang compatible nga po namin sa isa't isa, pareho kaming liberated pagdating sa pagkontrol sa buhay namin. Mahilig kaming lumabas at pareho kaming hindi umatras, lalo na kapag alak na ang pinag-uusapan. Sobrang bilis naming nag-click, kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit tumagal ang pagsasama namin, Papa Dudut. Ang hindi ko lang inaasahan ay nung na-realize kong nahuhulog na pala ang loob ko kay Kate, Papa Dudut. Sa mahigit 1 taong pinagsamahan namin ay nasanay na akong lagi siyang nandyan. Siya nang hinahanap ng katawan ko. Ang ginawa ko ay sinubukan ko ang swerte ko sa kanya at niligawan ko siya, Papa Dudut. Oh, gising ka na pala. Good morning. Good morning din. Akala ko umuwi ka na. Off ko ngayon kaya naisip ko na tumambay muna rito. Ni-raid ko na yung ref mo ha, para makapagluto ako ng breakfast. Gigisingin sana kita kaso ang himbing ng tulog mo eh. Okay lang. May laman pa ba yung ref ko? Parang wala na yata eh. Wala na nga. Pero may nakita pa naman akong itlog tsaka leftover rice natin kagabi. Kaya niluto ko na. Umupo ka na dyan. Ihahanda ko lang itong niluto ko. Pwede ka na mag-asawa niyan. Ba't mo naman nasabi? Kasi pinagluluto kita? Yan pa rin tingin niyo sa aming mga babae? Tagapagluto? Hindi naman, ang ibig ko lang sabihin… Wala pa akong planong mag-asawa. Ipinagluluto kita kasi ayokong umuwi na walang laman ng tiyan. Ganun ba yon? Akala ko naman kaya mo ako pinagluluto ng pagkain kasi… Kasi ano? Wala, hayaan mo na yon. Naiintindihan naman kita kung ayaw mo pang mag-asawa. Yung henerasyon natin ngayon, hindi naman talaga nagmamadali magkaroon ng pamilya eh. Gets ko yun. Oo. Tayong mga millennials sa dami ng mga pinagdaanan natin sa buhay, talagang hindi pa natin gaanong priority ang pag-aasawa. Eh kung boyfriend kaya, ayaw mo ba? Boyfriend? Parang hindi ko naman kailangan ng boyfriend ngayon. Sa tingin mo, mukha ba akong nangangailangan ng boyfriend ngayon? Ayan, kain na. Salamat. Bakit naman hindi mo kailangan ng boyfriend? Eh nandito naman ako, available at ready na makipag-mingle sa'yo. Teka, nililigawan mo ba ako? Ayaw mo ba? Paano kung sabihin kong ayaw ko? Bakit naman? Di mo ako gusto? Kung hindi kita gusto, hindi na sana kita minessage sa Facebook. Wala sana ako rito sa apartment mo ngayon. Eh bakit nga ayaw mong mag-boyfriend? Simple lang. Ayoko pa magpatali sa relasyon. Pero yung totoo nga, nililigawan mo ba ako? Oo sana eh. Gusto ko na sanang bigyan ng label tong relasyon natin. Pwede naman. Talaga? Pwede? Pero bakit muna? Ano namang nagustuhan mo sa akin? Marami. Marami ko nagustuhan sa'yo. Yung pagiging sweet mo, yung subtle na pag-aalaga mo sa akin tuwing magkasama tayo. Daig pa nga natin mag-asawa eh. Basta, marami. Ganun ba? Sige, papayag ako sa hinihingi mong label. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Di ba sabi ko na ayaw ko muna magpatali? Gawin nating official tong relasyon natin, pero gawin nating tong open relationship. Open relationship? Paano yun? Pwede tayo makipagkilala, makipagkita, magkaroon ng sexual encounter sa ibang tao maliban sa atin. Hindi ba cheating ang tawag dun? Kaya nga gagawin nating open relationship para hindi maging cheating. Kung pareho tayong pumayag sa ganong setup, walang masasaktan. Ano? Tatanggapin mo ba yung offer ko? Open relationship. Pero tayo na kung sakali? Oo. Magiging girlfriend mo ko, magiging boyfriend kita. Tayo ang magkarelasyon,
Pero hindi natin lilimitahan ang isa't isa na makakilala pa ng ibang tao. Mahirap, kakaiba, pero maniwala ka sa akin. Magiging worth it to. Ayaw mo ba? Sige, pumapayag ako. Kung yun na makakapagpa-oo sa'yo para maging akin ka, papayag ako sa open relationship na gusto mo. Pero may isang rule ako sa relasyon na to. Ano? Bawal ang mabuntis or makabuntis. Kapag nabuntis ako ng ibang lalaki o nakabuntis ka ng ibang babae, non-negotiable yun. Tapos na agad ang relasyon natin. Yun lang ba? Sige! Kung ako ang tatanungin ay ayaw ko sana sa ganong klase ng relasyon. First time ko lang din kasing pumasok sa isang open relationship. Pero kung iisipin ay magandang ideya na pala ang magkaroon ng relasyong magaan ang restrictions. Pwede ako makipagkilala at makipagkita sa ibang babae kahit na may girlfriend na ako at ganun din si Kate. Walang bawal sa relasyon namin maliban na nga lang sa bawal mabuntis o makabuntis. Kung tutuusin bilang isang lalaki parang naka-jackpot ako sa ganong klaseng setup namin. Girlfriend ko siya pero pwede pa rin akong lumandi sa iba. Bastang mahalaga ay uuwian pa rin namin ang isa't isa sa tuwing gabi. Ibig sabihin noon Papa Dudut ay sobrang confident ni Kate sa sarili niya dahil hindi siya apektado kahit na may ibang babae akong kinakasama Papa Dudut. Pumayag ako sa open relationship na inoffer ni Kate sa akin. Hindi naman po ako silosong tao kaya wala ring kaso sa akin kahit na may ibang lalaki siya. Ang mahalaga ay nakatali na kami sa isa't isa. Matapos maging opisyal ang relasyon namin ni Kate ay inaya ko siyang tumira na sa apartment ko. Pumayag naman si Kate na mag-live-in na kaming dalawa. Nung una ay inakala kong magiging magulo ang relasyon namin dahil nga kakaiba ito. Pero hindi ko inaasahan na ma-e-enjoy ko rin pala ito Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na si Kate pa mismo ang nag-aaya ng isa pang kasama para tatlo kaming nagsasalo-salo sa kama. Yun ang isang bagay na kinaiinggitan sa akin ng mga kaibigan ko Papa Dudut. Hindi nga. Totoo ba yung mga sinasabi mo o imbento lang? Totoo tong mga sinasabi ko. Si Kate mismo ang nakaisip na magkaroon kami ng open relationship. Ayop! Saan makakahanap ng ganyang babae? Si Raulo, may asawa ka na no? Pero takte, bakit kaya lang nauso yung mga ganyang relasyon? Eh di sana, nasubukan ko man lang yan bago ako nakapag-asawa. Pwede naman palang ganun eh. Nakachamba ako tol. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ko na pakakawalan si Kate. Tama yung sinabi mo, nakahanap ka nga ng jackpot. May girlfriend ka na, pwede ka pa mambabae. Ayop, nakakainggit ka. Parang pagkain lang yan. May paborito kang ulam. At kapag nagsawa ka, pwede kang tumikim ng ibang putahe. Pero syempre, babalik at babalik ka pa rin talaga sa paborito mong pagkain. Pero paano kung nakabuntis ka? Yun lang ang bawal. Kapag nakabuntis ako ng iba, wala nang second chance. Tapos na agad yung relasyon namin. Ayun lang. Good luck. Sana hindi ka makabuntis ng iba kasi kapag nagkataon, yari ka talaga. Tol, malabong mangyari yun. Ako pa, sobrang ingat ko. Kumbaga sa mga ganyang bagay, profesional na ako. Malabo na akong magkamali dyan. Eh di ikaw na maingat. Ikaw na. Kalma, ako lang to. Masyado ka na namang bumibilib sa akin eh. Pero matanong ko lang, yan bang nararamdaman mo kay Kate? Totoo na ba yan o panandalian lang? Totoo na to, tol. Siya na talaga. Kung ganun, bakit ka pumayag sa open relationship kung siya na pala talaga? Siyempre, lalaki tayo eh. Kung ikaw ba naman ang bigyan ng offer na ganun, tatanggi ka? Kung sa bagay, bilang lalaki naiintindihan naman kita. Pero parang hindi ko rin pala kakayanin yung ganyang klaseng relasyon. Siloso ako eh. Diyan tayo nagkaiba. Ako kasi, tiwala ako sa sarili ko na hindi ako ipagpapalit ni Kate. Kaya kahit sino pang lalaki makipagkilala sa kanya, kahit gaano pa yan karami, alam kong kayang-kaya ko silang talunin kung sakali. Ibang klase talaga self-confidence mo ha. Ambo naman ako niyan. Sa tagal nating magkasama, wala ka pang natututunan sa mga diskarte ko? Wala nga eh. Pa-seminar ka sa akin, walang bayad. Buwang, ganito lang ako magsalita. Pero loyal ako sa asawa ko. Yun din naman ang nagustuhan ko sa'yo. Kaya nga kita naging kaibigan eh.
Kasi minsan ka lang maging konsentidor. Para bang ikaw yung konsensya ko? Ikaw yung tagasabi kung sobrang mali na ba yung ginagawa ko. Siyempre, mabait ako eh. Pero ito lang masasabi ko sa'yo ha. Masyado niyong nilalaro ni Kate ang pag-ibig na yan. Kapag puso na ang usapan, hanggat maaari, hindi yan pinaglalaruan. Kasi masakit yan kapag ikaw yung uuwing talunan. Tapos natapos na yung ginagawa niyong laro-laruan. Huwag kang mag-alala. Walang uuwi sa amin ni Kate na talunan. Dahil sisiguraduhin kung pareho kaming mananalo sa dulo. Siguraduhin mo lang yan. Ayokong dumating tayo sa puntong iniiyak ka muna ako dahil broken ka. Masyado na ako matanda para mag-alaga ng bata. Kaya nga sabi ko huwag kang mag-alala eh. Ano, tara? 10:00 na. Simula na ng nightlife. Gusto ko nang uminom. Sabado ngayon. Siguradong maraming tao sa gimikan. Oo, halika na. Panigurado, ikaw na naman ang uuwing nakangiti mamaya. Alam mo yan. Kung buhay binata lang din naman ang pag-uusapan ay sulit na ang naging buhay ko noon, Papa Dudut. Wala na akong mahihiling pa dahil bukod sa may karelasyon ako ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na gusto kong gawin noon. Wala akong istriktong girlfriend at hindi ako pinagbabawalan ni Kate sa mga gusto kong gawin. At higit sa lahat ay nakakatikim ako ng iba kahit na committed na ako sa isang tao. Tumagal ng 1 pang taon ang pagsasama namin ni Kate hanggang sa dumating ako sa puntong nakasawaan ko na rin ang buhay na meron ako. Pagsapit ko sa edad na 30 ay para bang bigla na lamang nagbago ang priority ko sa buhay. Gusto ko na magkaroon ng maayos at tahimik na mundo. Naisip ko na kailangan ko nang graduate sa pagiging buhay binata ko. Bigla na lang po kasi ako nagkaroon ng interes na bumuo ng pamilya. Nang mga panahong yon ay sobrang lalim na ng pagsasama namin ni Kate at kahit marami mang babae ang dumaan, sa buhay ko ay si Kate pa rin ang talagang nilalaman ng puso ko. Kilalang kilala namin ang isa't isa at sobrang komportable na kami sa pagsasama namin. Bago sumapit ang anniversary namin bilang magkarelasyon, ay sinubukan ko pong mag-propose sa kanya, Papa Dudut. Simple lang ang ginawa kong marriage proposal, Papa Dudut. Isa yon sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ang suggestion kasi sa akin noon ni Leo ay gawin ko raw na magarbo ang proposal ko kay Kate. Yung tipong may mga balloon at flowers kasama ang mga taong malalapit sa amin bilang audience. Alam kong ayaw ni Kate sa mga ganong klase ng bagay at sobrang corny raw ng mga taong masyadong romantiko kaya hindi ko sinunod si Leo. Hindi niya type ang mga taong masyadong pabida. Ang ginawa kong proposal ay straight to the point. Niwala ngang pagluhod na nangyari, kumakain lang kami noon ni Kate ng dinner sa apartment nung ilabas ko ang isang engagement ring sa harapan niya. Diretsahan kong sinabi sa kanya na gusto ko na siyang pakasalan. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama siya. Ilang segundo niyang pinagmasdan ang engagement ring sa harapan niya na para bang ngayon lang siya nakakita ng ganong bagay, saka siya ngumiti at humagalpak ng tawa. Hindi ko alam kung ano ang nakakatawa sa ginawa ko. Yun lang, siguro ang naging initial reaction ni Kate dahil ang sumunod na ginawa niya ay hinawakan niya ako sa kamay sa kanya. Sinabi na sorry dahil hindi pa raw niya matatanggap ang marriage proposal ko sa kanya. Hindi pa raw siya handang magkaroon ng pamilya at sinusulit pa niya ang buhay niya bilang dalaga. Mabigat ang trabaho ng pagkakaroon ng pamilya at kapag pinasok yun ni Kate ay wala na itong atrasan. Ayaw niyang gawin yon nang hindi muna pinag-iisipan ng maayos. Isa pa'y mahal niya ang lifestyle niya ng oras na yon at hindi pa niya ito kayang talikuran. Masakit man ay tinanggap ko na lamang ang kahilingan ni Kate, Papa Dudut. Okay lang yan. Baka siguro nabigla lang siya nung sinabi mong gusto mo na magpakasal. Hindi eh. Nakita ko talaga sa mga mata niya na ayaw pa talaga niya. Wala tayong magagawa. Kung ayaw niya talaga. Hindi naman sa ayaw. Ayaw pa niya sa ngayon. Iba yung ayaw pa sa ayaw talaga. O sige, sabi mo eh. Basta, hindi ako yung tumawag ng 10 oras ng gabi dahil epic fail yung ginawang marriage proposal niya.
Pasensya na kung naabala kita. Wala na akong ibang mapuntahan eh. Kaya napasugod na ako rito sa bahay nyo. Okay lang, walang kaso yun. Nakakadismaya lang kasi. Akala ko ready na kaming pareho eh. Wala naman ang problema sa amin. Sabi ko nga, halos mag-asawa na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi ko lang magets kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin niyang mag-settle down. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung ano yung dahilan ba't ayaw niya pa magpakasal? Inexplain naman niya sa akin. Sabi niya di pa raw siya ready na iwan yung buhay na nakasanayan niya. Sa madaling sabi, hindi pa siya handang bumuo ng pamilya. Yun naman pala eh. Anong mahirap magets dun? Parang sinasabi niya kasi na hindi pa ako sapat. Na mas priority pa niya yung lifestyle niya kaysa sa akin. Ako nga kaya ko nang talikuran yung buhay ko para sa kanya eh. Ibig sabihin, ready na akong magbago para sa kanya. Kaso siya, hindi pa pala. Doon lang masama ang loob ko. Kung mahal mo siya, kayang-kaya mo magantay. Pero kung mahal niya ako, kayang-kaya rin naman niyang magbago para sa akin. Yun ang problema. Bakit natin naasahang magbago ang isang tao dahil lang mag-aasawa na? Hindi ba? Kaya mo nga siya minahal kasi kung ano siya? Kakaiba siya at yun ang ginusto mo sa kanya. Oo, nandun na tayo. Pero syempre habang tumatanda, marami talagang pagbabago na mangyayari. Marami tayong natututunan. Mas nagmamature tayo. Yun yung pagbabago na inaasahan ko sa kanya. Kanya-kanyang maturity na lang siguro yan, tol. Hindi tayo sabay-sabay sa takbo ng buhay. May mga taong mauuna at mahuhuli talaga. Nasa iyo na lang kung kaya mong antayin yung taong minamahal mo. Kung nagmamadali ka, pwede mo naman siyang iwan anytime eh. Alin doon ang pipiliin mo? Aantayin mo siya o iiwan mo? Syempre aantayin ko. Ayun naman pala eh. Kaya mo naman pala magantay. Antayin mo na lang siya hanggang sa maging handa na siya. Wala naman akong choice. Mahal ko siya eh. Kaya aantayin ko talaga siya. Tol, marami kang choice. Pero nga dahil mahal mo, ang pinili mo ay yung magantay. Palagi natin nagagamit ang mali yung salitang no choice eh. Kahit na ang totoo naman, marami tayong pagpipilian sa buhay. Ano pa bang ibang choice ang meron ako? Maghanap ng iba. Maghanap ng babaeng ready ka ng pakasalan. Yun yung isang mo pang choice. Ay, sige na, ikaw na panalo. Ano bang pinupunto mo? Wala naman. Naiinis lang ako sa mga taong hindi marunong gumamit ng salita. Minsan kasi, naiiba na yung kahulugan ng isang salita dahil sa maling paggamit natin. Para lang magmukhang matalino. Katulad na lang ng red flag. Konting mali lang ng isang tao na taliwas sa paniniwala mo, red flag na agad. Kaumay. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga salita? Wala. Naisingit ko lang. Kung saan na napupunta tong usapan natin. Mabalik tayo sa problema mo. May solusyon ako ngayon sa pinagdadaanan mo. Ano naman? Malungkot ka ngayon kasi hindi tinanggap yung proposal mo, hindi ba? O tapos? Pues, tutulungan kita magsaya. Papadudot 2 linggo na lang noon bago ang birthday ko, isang pre-birthday celebration ang inihanda nila Leo para sa akin. Simpleng salo-salo lang naman ang nangyari. Naganda sila ng pulutan at hindi mabilang na alak. Saka namin ginawa ang dati naming ginagawa noong bata-bata pa lamang kami, ang mag-inuman hanggang sa magdamag. Nasakto na noong linggong yon ay wala si Kate sa apartment dahil kinailangan niyang umuwi sa probinsya para bisitahin ng lola niyang na stroke na kalaunan ay namatay din. Sa apartment nangyari ang inuman at kaming magbabarkada lang dapat ang magkakasama sa orihinal na plano. Pero nung nagkalasingan na ay nag-imbita si Leo ng mga babae sa apartment, isang grupo ng kababaihan ang dumating pasado 1:00 ng madaling araw. Lasing na rin sila papadudot na halatang galing sa gimikan. Nagmistulang club ang apartment ko ng gabing yon. Lahat ay masayang nagsasayawan sa iba't ibang klase ng tugtog na nakabubuhay ng dugo. Aaminin ko na matagal-tagal na rin akong hindi nakakaranas ng ganong klase ng party simula nung binago ko na ang lifestyle ko. Sa paglalim ng oras ay unti-unti rin nagpaalam ang mga kaibigan ko hanggang sa natira na lang ay sina Leo kasamang mga kababaihang inimbita niya. Noong nagpahatid ang isa sa mga babae kay Leo ay may naiwan pang 3 babae kasama ko. Nagpatuloy kaming 4 sa inuman. Ang gabi namin ay napuno ng kwentuhan at biruan hanggang sa nauwi ang lahat sa tuksuhan. Biglang nag-init ang gabi namin hanggang sa may nangyari sa aming 4 papadudot.
Hello? Tol, gising ka na ba? Daan ako dyan sa apartment mo. Naiwan ko yung charger ko. Sino to? Si Leo to, si Raulo. Mukhang may hangover ka pa yata ah. Hindi pa nga ako bumabangon eh. Nagising lang ako sa tawag mo. Anong oras na ba? Alas 7 na. Alas 7 na pala. Kakukuha ko lang sa tulog ko eh. Bakit? Anong oras ba kayo natapos uminom? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Maliwanag na sa labas nung umuwi sila eh. Talaga? Hindi na ako nakabalik eh. Paghatid ko sa isang kasama natin, dumiretso na rin ako ng uwi. Tinamaan na ako ng sobrang antok. Dumiretso uwi ba talaga o baka bumiglang liko? Yung totoo. Si Raulo ka ba? May asawa ako. Ano ang akala mo sa akin? Katulad mo na kahit may jowa na, tumitikim pa ng iba? Loyal ako tol. Huwag mo ko ipare sa'yo. So walang nangyari sa inyo nung babaeng hinatid mo? Gagi wala. Kahit anong ganda nun, hindi ako papatol sa tukso. Eh di mas lalo kang maiinggit ngayon sa ikukwento ko sa'yo. Bakit? May napatos kang isa sa kanila? Tatlo yung iniwan ko sa'yo eh. Sino sa kanila? Si Lovely? Si Queen? Si Angela? Oh, nakakatawa. Sa tingin mo isa lang natikman ko sa kanila? Dalawa? Hindi lang dalawa. 3 sila. Sabay-sabay. Hindi nga. Pinaglolo ko mo naman yata ako eh. Kakilala mo sila, di ba? Kahit tanungin mo pa sila. 3 ang kasama ko sa kama kagabi. Kaya nga kami inumagan eh. Tol, ikaw na talaga. Ikaw na ang lalaking lubos na pinagpala sa lahat. Seryoso nga? 3? 3 nga. Si Lovely, si... Ano na nga ulit pangalan nila? Si Lovely, si Queen, si Angela. Baka naka-4 ka pa kung hindi ko hinatid pa uwi yung isa. Malamang ganun nga nangyari kung sakali. May eekisa na naman ako sa bucket list ko. Ang swerte mo talagang hinayupa ka. Pero hindi mangyayari sa akin to kung hindi dahil sa'yo, tol. Yun na ata ang best birthday gift mo sa akin eh. Yan, ang saya mo. Parang kailan lang nung nagsabi ka sa akin handa ka ng talikuran yung dati mong buhay para kay Kate. Tapos ganyan pala gagawin mo. Hindi pa niya kaya mag-commit eh. Kaya sa susunod na lang din tayo magbabago kung sakali. Walang niya ka talaga. O sige na, antayin mo ako dyan. Dadaan ako yung charger ko. Magdala ka na rin ng alak para sundutan natin tong hangover ko. Pas, may lakad ako mamaya kasama misis ko. Wala pa ba si Kate dyan? Wala pa. Nag-extend siya sa probinsya kasi yung lola niya namatay na. Tamo, nagsasaya ka dyan tapos yung girlfriend mo namatayan pala. Kukumustahin ko naman siya mamaya pagkatapos nitong tawag mo. Dapat lang. Kala ko naman tototohanin mo na yung sinasabi mong babaguhin mo na yung ugali mo. Pero nakatikim ka lang ng 3. Parang dating gawin na naman ulit yata yan ah. Last na yon. Pagkatapos nun magbabago na talaga ako. O siya, sige na. On the way na ako dyan. Pumasok ka na lang ah. Di naman nakalock yung pinto nitong apartment eh. Matutulog ulit ako. Huwag mo na akong gisingin. First time ko lang makipagdigmaan sa kama, Papa Dudut. Kasamang 3 babae ng sabay-sabay. Dati sa imagination ko lamang yun nagagawa at hindi ko inakala na may experience ko rin pala yon sa totoong buhay. Akala ko noon ay hindi ko na makakalimutan ang moment na yon sa buhay ko, pero sa maniwala kayo't sa hindi ay agad din naman po akong nakapag-move on sa nangyari. Sa mga sumunod na linggo ay nawala na sa isipan ko ang 3 babaeng yon. Sa katunayan, Papa Dudut, ay hindi ko na nga maalala ang mga pangalan pati na ang pagmumukha nila kasi hindi ko na ulit sila nakita at nakasama pa. 2 linggo na noong nasa probinsya si Kate matapos siyang mag-extend ng bakasyon dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ng lola niya. Habang mag-isa ako noon sa apartment matapos ang sunod-sunod na araw ng kasiyahan ay napagtanto kong hindi pa rin pala satisfied ang puso ko. May nararamdaman pa rin akong lungkot at ang rason noon ay dahil malayo ako sa taong minamahal ko. Bigla kong namiss noon si Kate. Ang kawalan ng presensya niya ang nagpatunay na siya lang talaga ang hinahanap ng puso't isipan ko. Kaya naman noong pabalik na siya ng Maynila ay sinundo ko siya kaagad mula sa terminal ng bus. Doon mismo ay nagpalitan kami ng mahigpit na yakap habang binabanggit sa akin ni Kate ang mga katagang pumapayag na siya. Nung unay nalito pa ako sa mga pinagsasabi niya hanggang sa na-realize ko kung ano ang tinutukoy niya, Papa Dudut. Tinanggap na ni Kate ang aloko. Pumayag na siyang magpakasal sa akin.
Hindi ko alam kung ano ang nakain ni Kate sa probinsya nila at bigla-bigla na lamang nagbago ang isip niya. Siguro ay namimiss din niya ako dahil sa matagal naming pagkawalay. Kaya nung nagkita ulit kami ay na-realize niya na ako talaga ang lalaking gusto niyang pakasalan. Habang pauwi kami ni Kate sa apartment ay tinanong ko siya, Papa Dudut, kung bakit nagbago ang isip niya. Ayon sa kanya, habang nasa probinsya raw siya ay napagtanto niyang sobrang ikli lang ng buhay. Anytime ay pwede raw mawala ang mga taong minamahal natin sa buhay, kaya dapat ay hindi na natin tinitake for granted ang presensya nila. At dahil pumasok na raw ako sa buhay niya, isang lalaking handang mag-commit sa kanya at bumuo ng sariling pamilya, hindi na raw niya sasayangin ang pagkakataon. Baka raw kasi bigla pang magbago ang isip ko kapag masyado pa niyang pinatagal. Kaya tinanggap na niya ang marriage proposal ko. Para sa akin, kahit gaano pa katagal ay kaya ko namang hintayin si Kate, Papa Dudut. Ang mahalaga ay handa at buo na ang loob niyang samahan ako sa panghabang buhay para wala silang pagsisihan sa huli. Sobrang saya ko ng gabing yon dahil nangyari nang matagal ko nang hinihintay. Matatawag ko ng fiancé si Kate. Kaya ang ginawa ko kahit gabi na ay nag-celebrate kami ni Kate sa apartment para sa bagong chapter ng buhay namin. Cheers! Para sa bagong chapter ng buhay natin. Cheers! Officially, itong open relationship na meron tayo ay magiging exclusive na. Meaning? Meaning, bawal na makipag-meet o kung ano man sa ibang tao. Kung ano man ang buhay na meron tayo noon, kung ano man yung nakasanayan natin, dahan-dahan na nating babaguhin yun. Sigurado ka ba na kaya mo nang iwan yung nakasanayan mo para sa akin? Oo, sigurado na ako. Tsaka matanda na rin ako para mag-party pa. Ibigay na natin yan sa mga bata. Isa pa, may sarili na ring pamilya mga kaibigan ko kaya oras na siguro na ako naman na mag-settle down. Nakakatuwa naman. Basta bukal sa loob mo at hindi ka napilitan na pakasalan ako. Masaya na ako ron. Bakit naman ako mapipilitan? Siyempre, bukal sa loob ko na pakasalan kita, Dex. Bakit mo naman naisip yan na baka napilitan lang ako? Siyempre, nung nag-propose ako sa'yo, akala ko tatanggapin mo yung alokong kasal. Nalungkot ako nung hinindian mo ko. Oo, kasi nung time na yon, masyado ako na-overwhelm. Nabigla ako eh. Nung tinanong mo ako, biglang nag-flashback sa akin lahat ng bagay na nagpapasaya sa akin. Kapag pinili kita, maaaring mawala yung mga bagay na yun sa akin. Aaminin ko, medyo natakot ako kasi nasanay ako na ang source of happiness ko yung mga kaibigan ko. Sumasaya lang ako kapag kasama ko sila. Kapag nasa labas kami. Pero nung nasa probinsya ako, tsaka ko lang na-realize na hindi yun yung nagpapasaya sa akin. Ikaw na. Oh, thank you na ako yung pinili mo. Malaking pagbabago to para sa akin pero handa akong pasukin tong bagong buhay na to basta ikaw ang kasama ko. Huwag kang mag-alala. Sabay tayong gagawa ng bagong memories. Sabay tayong maghahanap ng bagong source of happiness natin. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka nagkamali sa pinili mo. Salamat din na ako yung babaeng minahal mo. Alam kong hindi ako yung tipikal na babaeng gustong pakasalan ng mga kalalakihan. Kumbaga, ako lang yung gusto nila sa mga pantasya nila. Ako lang yung pang short time, hindi pang matagalan. Pero iba ka. Hindi ganun ang tingin mo sa akin. Kasi nakita ko yung totoong ikaw. Tuwing magkasama tayo, iba yung ugali mo kumpara kapag may kasama tayong ibang tao. Ako lang nakakaalam nun. At yun ang minahal ko sa'yo. I love you, Kate. I love you too, Dex. Cheers ulit! Cheers! So, pag-uusapan na ba natin yung kasal? Gusto mo na ba? Hindi naman ako nagmamadali pero gusto ko na yung araw ng kasal natin. Yun ang pinaka-best na araw ko hanggang sa mamatay ako. Kaya kailangan paghandaan natin yun na maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magpo-propose sa'yo kung hindi ako handa. Alam ko naman yun. Papa Dudut, sabay naming binago ni Kate ang nakagawian naming buhay. Sa loob ng sumunod na 3 buwan ay unti-unti kaming lumugar sa tahimik. Hindi na kami lumalabas tuwing weekends para lang uminom at gumimik. Malimit na lang din kaming sumama sa aya ng mga kaibigan namin.
Umiiwas na kami sa mga alak, saka na lang kami nakakatikim nito kapag may mga selebrasyon. At kapag umiinuman ay hindi na kami inaabot ng madaling araw. Tinigil ko na rin po ang pagpapakita at pagpapakilala sa ibang babae. Ganon din si Kate na umiwas na sa mga lalaki nagpaparamdam sa kanya. Nangako kami sa isa't isa na magfo-focus na lamang kami sa relasyon naming dalawa at sa magiging future namin bilang mag-asawa. Kasabay ng 3 buwan na yon ay sinimula na rin naming pagplanuhan ni Kate ang nakatakdang kasal namin. Hindi naman kami nagmamadaling ikasal. Pero magandang pagplanuhan na ito ng maaga para sa ganon ay makapag-ipon kami sa mga gagastusin namin sa aming pag-iisang dibdib. Papadudot kung kailan maayos at tahimik na ang buhay namin ni Kate ay saka naman dumating ang isang problemang hindi ko inaasahan. Isang babae mula sa nakaraan kong biglang lumutang. Si Queen na hindi ko na maalala kung sino at kung paano ko siya nakilala. Dex! Nandyan ba kayo? Sandali, nandyan na. Oh, Leo! Anong ginagawa mo rito? Magandang hapon. Si Dex, nandyan ba siya? Oo, natutulog. Halika, pasok ka muna. Salamat. Maupo ka muna. Salamat. Lalabas ba kayong dalawa? Hindi. May tatanong lang ako sa kanya. Kaya pala hindi nagre-reply, tulog pala. Oo, nagsiesta pagkatapos mag-lunch. Naparami yata ng kain. Sandali, gigisingin ko lang siya. Sige, salamat. Oh, eto na pala siya. Gising na. Oh, Leo, anong meron? Sarap ng tulog ah. Kanina pa kita tinatawagan. Pasensya ka na. Naka-silent yung phone ko eh. Bakit? May gusto sana ako. Mauna na muna ako sa inyo ha. Nandyan na yung binukong sasakyan. Teka, aalis ka? Oo, may bibilhin lang ako sa labas. Saglit lang to. Leo, maiwan na kita dyan. Sige, ingat ka. Ano ulit yung sinasabi mo? May naghahanap sa'yo, tol. Sino? Si Queen. Naalala mo pa ba siya? Queen? Sinong Queen? Si Queen. Yung isa sa mga babae na nakasama natin nung nag-celebrate tayo ng birthday mo rito sa apartment. Yung 3 babae na… Oo, yun nga. Yung pinagyayabang mo sa akin noon. Hinahanap ka ng isa sa kanila. Bakit daw? Problema to, tol. Lagot ka. Bakit nga? Sabihin mo na. Buntis daw si Queen. At ikaw yung pinaghihinalaan niyang ama ng dinadala niya. Ano? Imposible naman yun. Gumamit ka ba ng proteksyon nung may nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala eh. Pero sigurado naman ako na may suot ako nun. Hindi ako tumitibag ng walang proteksyon. Lasing ka nun eh. Lasing na lasing. Minsan, dahil sa kalasingan, may mga nagagawa tayong hindi natin usually na ginagawa. Paano kung wala ang ginamit ng oras na yun? Hindi ko talaga maalala, tol. Yari tayo dyan. Pero paano naman niya mapapatunayan na ako yung tatay ng bata sa tiyan niya? Sigurado ba siya na ako talaga? Hindi dapat yan ang tanong mo. Paano mo mapapatunayan na hindi ikaw nakabuntis sa kanya? Yun ang problema natin ngayon. Para akong hinataw ng baseball bat sa ulo dahil sa masamang balita na sinabi ni Leo sa akin ng araw na yon. Never kong inasahan na haharap ako sa ganong klase ng problema. Lihim akong nakipagkita kay Queen para kumpirmahin kung totoo ba ang mga sinabi sa akin ni Leo. Ipinakita sa akin ni Queen ang sonogram ng bata sa sinapupunan niya. Buntis nga siya, Papa Dudut. Ayokong maniwala noon na ako ang nakabuntis kay Queen dahil maaaring ibang lalaki ang nakagawa nun sa kanya. Hindi ko rin naman alam kung sino-sino pang lalaki ang nakasama niya sa mga nakaraang buwan. Pero iginiit ni Queen na ako ang ama ng bata sa tiyan niya dahil ako lang daw ang tanging lalaki na gumalaw sa kanya sa loob ng nagdaang 5 buwan. Bigla akong binalot ng takot sa mga nalaman ko. Pinakiusapan ko na lamang si Queen na itago na lang muna ang mga pangyayari. Pumayag naman siya pero sa isang kondisyon. Kailangan ko raw magpakilala sa pamilya niya bilang boyfriend nito, lalo na sa mga susunod na buwan ay magsisimula ng lumaki ang tiyan niya. Malalagot daw kasi siya kapag wala siyang ipapakilalang lalaki. Dahil wala pa naman akong solusyon sa problema ko ng oras na yon,
ay pumayag na lamang muna ako sa gusto ni Queen para lang maalagaan ang relasyon namin ni Kate. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang sulat ko sa inyo. Kung ano po ang mangyayari sa amin nila Kate at Queen ay malalaman po ninyo sa stage 2 ng aking buhay. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana po ituloy-tuloy ninyong pakaabangan hanggang sa dulo. Maraming salamat po and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Past is past. Yan ang karaniwang linyahan ng mga taong gusto na lamang kalimutan ang kanilang nakaraan. Pero minsan ay may mga pagkakataon talagang hahabulin tayo ng mga pangyayari sa nakaraan, lalo na kung may mga nagawa tayong kasalanan. Katulad po ng nangyari kay Dex, na akala niya ay okay na ang buhay niya matapos ang kanyang pagbabago. Hindi niya alam na doon pala magsisimula ang tunay na kalbaryo sa kanyang buhay. Mga kabarangay, ano ang mangyayari ngayon sa buhay ni Dex? Yan ang dapat nating abangan. Dito lamang yan sa Barangay LS 97.1 Forever. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.